Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba ay nakuko lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Yesus po. Praise the Lord. Hallelujah. Dobleng pag-aalang po sa ating minamahal at ginagalang na mahal na Pastor Evangelista Wilde Estrada Almeda, End Time Prophet of our loving God. Kabalikat po ang mga beloved Almeda children at ding malilimot ang mga turo at aral ng ating mahal na Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Ako ay bumabati rin sa mga ordained preachers, mga beloved workers ng ating dito po sa ating Montalban Outreach. Ako po ay bumabati sa kanila ng 14th anniversary. Praise the Lord po. Mga minamahal, kami po ay nasave ng aking beloved wife 1991 po, mahal na Panginoon. At sa pagkakasave po namin, doon kami na nakaranas ng mga pagsubok at pagpapala. Noong pong mga panahon na yon, ang akin po mga beloved brothers and mothers, nagpaskal po sila doon sa aming pinto ng Satanism, communism is Satanism. Noong po, mga panahon na yon ay kasama po ako sa progresibong unionista. Naging unionista rin po kasi ako noon eh. At ako yung labis na nasasaktan. Pero nang magwelga po kami, nagsarado ang aming kumpanya. At doon po naman ako dumamat. Nung panahon po niya kasi medyo maganda ang aking kita, maganda ang aming buhay. Pero nang magsarado ang aming kumpanya, doon po kami dumanas ng kahirapan. Dumanas kami ng pagsubok at ng mga panahon na yon, kung ano na ng mga trabaho ang aking pinasok, narong magtinda ako sa kalsada, para mabuhay lang ang aking pamilya. Pero sa kabutihing palad po ng mga panahon na yon, nakapag-abroad din naman po ako, pero siguro hindi kalooban ng mahal na Panginoon, wala pang isang taon, pinabalik ako dahil namatay yung aking mahal na kapatid. Ng mga panahon po yun, mga minamahal, bagamat nasa kahirapan, tiniis po namin ang aking pamilya, 4 na po ang anak ko noon. Tiniis namin ang aming pamilya, lumaban sa mga pagsubok ng buhay, at patuloy na nakikinig sa preaching ng ating mahal na pastor, mahal na pastora. Kung talagang tayo ay tunay na naglilingkod, maging matatag tayo sa paglilingkod, huwag titingin sa tao, tumingin tayo sa Diyos. Sapagkat sa tao matitisod tayo, kung sa Diyos tayo titingin, lalago ang ating pananampalataya. Pinanghawakan ko po yun. Matagal, siguro mahigit 10 taon kami sinubok ng mahal na Panginoon. Pero pagkatapos ng pagsubok, pagpapala naman po ang dumating sa amin. Yung aking 4 na anak na hindi ko kayang pag-aralin, ang sabi ko nga sa kanila, hanggang high school na lang kayo. Pero ang kalooban po pala ng mahal na Panginoon ay hindi ko kalooban. Dumating ang panahon ng pagpapala na ang aking mga anak ay nasabi kong, sige, mag-aral kayo. Kahit na anong kurso ang kunin ninyo, bahala na ang mahal na Panginoon. Ang pinagtataka ko po, sa tuwing darating ang tuition pay, may dumarating na pagpapala. Hanggang sa nakatapos sila sa kanilang pag-aaral, nakagraduate sila at ngayon po maganda na ang kanilang trabaho. At ang grabing pagpapala, parang agos ng tubig na hindi mo mapigilan. Nagkaroon kami ng sariling bahay, magandang tahanan, nagkaroon kami ng bagong sasakyan, at nagkaroon kami ng ang mga anak ko, maganda na ang pagpapala nila sa buhay. Sa karamdaman po naman, nagkakaroon kami ng karamdaman. Ito nga lang kung nagdaang epidemya, kaming 4 sa aming pamilya. Ako, ang aking beloved wife, aking mahal na anak, at yung aking beloved pamangkin, tinamaan ng COVID-19. Pero wala pong nakaalam doon sa aming mga kapitbahay na kami ay nagkaroon ng COVID. Tiniis po namin yan, sobrang hirap. Walang gamot. Walang anumang konsulta sa doktor. Hindi namin pinaalam sa barangay dahil sigurado dadalik kami sa ospital kapag pinaalam. Hanggang sa gumaling kami sa pagpapala ng mahal na Panginoon, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, ganun hirap, pinagpala kaming gumaling ng mahal na Panginoon. Sa kagalingan at sa aking mga anak, pagka nagkakasakit sila, prayer lang. Sinasabi ko sa kanila, mag-pray tayo. Kahit gano'n kahirap. Wala kaming gamot na iniinom, hindi kami nagpapadoktor, hindi kami nagpapa-hospital. Sa unang panalangin ng mahal na pastor, gumagaling kami. Praise the Lord! At sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi biro.
Kung sabi nga ng mahal na pastor, pagsunod lang sa ating beloved pastor, beloved pastora, kung saan naman tayo dalhin ng mahal na Panginoon, saan naman gawain, sa Circle, Marikina, sa Cuneta, at kung saan pa, sa Pampanga, dumadalo kami. Hindi kami nagsasawa, hindi kami nawawala ng pag-asa na balang araw, darating ang panahon, darating ang pagpapala. Ako po, may 3 akong karamdaman na iniinda nun, nang bago-bago pa ako. Nasa libutan pa po ako, dinaramdam ko ng sakit sa puso, sinusitis at hemorrhoids. Nung pong nasa sanlibutan ako, panay ang pagpapadoktor ko, lalo itong aking hemorrhoids, saka itong aking sinusitis. Dahil maganda pa ang kita ko noon, sa dako ng Santo Tomas Hospital, doon pa ako nagpapagamot. Kung resetahan ako ng noon, banig-banig na mga gamot. Pero wala din. Gagaling ako, tapos babalik na naman itong aking hemorrhoids. Nang mamaga ito, binala kong ipa-opera. Para sabi ng doktor, hindi maaari dahil kapag ka-inopera yan, wala ka ng control sa iyong pagdumi. Kaya hindi ko na po pinagamot pa yon. Nang masave kami dito, patuloy ang pananalangin, patuloy pananampalataya, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, hindi na po bumalik yung aking mga karamdamang iyan. Amen. Praise the Lord. Yun po ang labis kong pinagpapasalamat sa mahal na Panginoon. At ngayon po, nakakasakit man, hindi naman natin may iwasan, pero patuloy na nagiging malusog ang aking buong sambayan. At yan po ang labis kong pinagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Kaya tuloy-tuloy lang po kami sa paglilingkod dito. Tuloy-tuloy na nakikinig at inaalala ang magagandang turo ng ating minamahal na mga gulang sa pananampalataya na hindi sa kanilang pananalangin. Siguro po, mahirap na rin po ang buhay namin ngayon. Salamat po sa mahal na Panginoon at sa pagbibigay. Alam ko po, doon kami pinagpala. Dahil hindi namin kinalilimutan ang palaging pangangaral ng mahal na pastor. Sa pagbibigay ko ay pagpapalain. Yes, praise the Lord. Hindi ko po nakakalimutan ang mga patotoo ng isang beloved ordained preacher natin na mag-a-abroad sana. Pero pinayuhan ng mahal na pastor. Ang sabi niya, dito man sa Pilipinas, pagpapalain ka. Yes, hallelujah. Kaya po, yun po ang aking pinanghawakan palagi. Lagi kong inaalala ang ating minamahal ng mga gulang sa pananampalataya na kung hindi sa kanila, baka po wala ako dito ngayon. Salamat din po sa aking mga kapatid sa laman, sa aking mahal na magulang, sa kanilang pagtitiis ng pagsishare sa akin. Dahil matigas din po ang puso ko noon. Minsan nga po, nagagalit na ako dahil lagi nila akong sinisiran. Nung pag nasa salibutan pa ako at bahagi pa ako ng unyon na kung saan ay iba ang layunin. Ngunit gayon, lagi ko rin silang inaalala na kung hindi rin sa kanilang pangangaral sa akin, pagsishare, pagbabahagi ng salita ng Diyos, baka po wala din ako dito ngayon. Kaya lahat po ng kapurihan, lahat po ng pagpapala ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise